Aanhin mo ang dami ng iyong kayamanan kung sira naman ang iyong pamilya at wasak ang iyong kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, tagapanood TV. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Isang masagana at mapayapang araw po sa ating lahat. Bago po tayo magpatuloy, nais ko lang po kayong imbitahan, lalong-lalo na po sa mga bagong napadaan lang dito sa ating channel. Huwag niyo po sana kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Atin yung babasahin at pupusuan. So ngayong araw po, ang ating bibigyan ng reaction, komento, opinion ay ang balitang sa dami ng sasakyan ni Carlos Yulo, ang kanyang ama ay nagbebisikleta lamang, at ito'y galing po sa channel ni Showbiz Trend Update. Nasa description po yung link na kanyang channel, bisitahin po at pakisuportahan na rin. Kaya naman, simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood. Let's do this! Welcome back sa aking channel. Two-time gold medalist Carlos Yulo muling binatikos ng mga netizens dahil sa dami ng sasakyan na napanalunan ay hindi man lang nabigyan ng tatay niya na nag-viral ngayon na nagbibiskleta lang papunta sa kanyang trabaho. Panuurin at pakinggan ang buong detalye. Agad nang nag-viral sa social media ang kaawa-awang sitwasyon ngayon ng ama ni two-time gold medalist Carlos Yulo na si Mark Andrew Yulo dahil sa pagpasok nito sa kanyang trabaho na nakabisikleta lang. Matapos kasi ang isang video na napublish niya online ay nakaantig sa puso ng kanyang mga tagasunod. Sa video kinukunan ni Mr. Yulo ang sarili na nakasakay sa isang simpleng bisikleta papunta sa kanyang trabaho. Ayon pa sa mga ulat, si Mr. Yulo ay nagtatrabaho sa isang travel agency. Sa kabila ng milyon-milyong kinita ng kanyang mga anak sa pagsali sa mga kompetisyon sa gimnastiko, determinado pa rin si Mr. Yulo na gawin ang kanyang obligasyon na suportahan ang kanyang pamilya. Bike to work, love and peace, ito ang makahulugang post ni Mr. Yulo. Matatandaang hindi na itago ni Mr. Yulo ang kanyang kalungkutan nang akusahan siya ng kanyang two-time Olympic gold medalist na anak na ibinulsa ang mga cash incentive na natanggap ni Kaloy mula sa iba't ibang kompetisyon. Pagkatapos ay ipinagtanggol niya ang kanyang sarili, sinabi na kung ibinubulsa niya ang pera ng kanyang anak, hindi siya mapipilitang maglakbay patungo sa trabaho gamit ang pampublikong transportasyon o magbisikleta. Samantala, marami naman ang bumatikos kay Carlos Yulo dahil sa kabila ng milyon-milyon na kinita nito sa kompetisyon at sa mga magagandang sasakyan na napanalunan nito, ay wala man lang siyang naibigay sa kanyang tatay kahit na simpleng sasakyan lang o kaya motor man lang para magamit sa trabaho. Para sa karamihan ay talagang nakalimot na si Kaloy sa kanyang pamilya, na kung saan siya ay nagsimula at natutong mag-gymnast. Ayon naman sa mga netizens na hindi naman nila na inuobliga na tulungan ni Kaloy ang kanyang pamilya, ang kanila lang ay kahit papaano naman ay tumano siya ng utang na loob. Isipin niya na nagsimula siya sa wala at sinuportahan siya ng kanyang magulang sa kanyang pangarap, pero nang maging successful siya ay bakit bigla niya nalang iniwan sa ere. Para sa karamihan ay hindi siya magandang ehemplo para sa mga kabataan na naging successful dahil sa kawalan ng utang na loob sa magulang. Oo, totoo na napakalaking karangalan ang naiuwi niya sa bansa, pero sa kabila nito ay napakatigas naman ng kanyang puso para hindi patawarin ng isang magulang na nagsusumamo para lang patawarin niya dahil lang sa isang pagkakamali na kinamuhian niya na at pinaratangan pang magnanakaw. Kayo mga ka-showbiz, anong masasabi niyo sa ating showbiz topic ngayon? Kung may opinion kayo ay magkomento lang kayo sa aking comment section. At syempre kung bago pa lang kayo sa aking channel ay mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa mga showbiz trends na ina-upload ko. Maraming salamat po. Eto po mga tagapanood, lagi po tayong nagkakamali dito at lagi po sinasabi ng iba na wala pong responsibilidad ang mga anak sa kanilang mga magulang. Well, nagkakamali po tayo dito mga tagapanood dahil sa katotohanan po, lahat po tayo ay may responsibilidad, magulang ka man o anak. Responsibilidad ng mga magulang na palakihin ng maayos ang kanilang mga anak at bigyan ng maayos na kinabukasan. Tayong mga anak naman o ang mga anak naman ay responsibilidad na sundin at igalang ang mga magulang at bigyan ito ng balik na respeto at pagmamahal, lalong-lalo na po yung tinatawag na pagtanaw ng utang na loob. Yan po mga tagapanood. Ang tanong po kasi dyan, ginagawa po ba ng ibang mga anak yan? Lalong-lalo na po ito si Carlos Yulo.
'Di ba mga tagapanood, ang dami ng kayamanan niya, eh, ba't ayaw niya ibahagi sa pamilya niya? Ta's dagdag pa po rito is yung pararatangan mo, yung pamilya mo, yung mga magulang mo na inuubos yung pera mo. 'Di ba mga tagapanood, ginagamit 'yun para sa kanilang pamilya, sa mga kapatid at sa panggastos nila sa bahay, mga gano'n po 'yan mga tagapanood, eh. Tapos ngayon sisisihin niya or pagbibintangan niya na ninakaw. Yung mga tagapanood simula't simula pa lang, umpisa pa lang, alam naman po ni Carlos Yulo, hindi po ako naniniwala na hindi alam ni Carlos Yulo kung saan mapupunta yung pera niya, kung saan Excuse me, dadalhin ng boss. kanyang You mga have a text magulang message. yung pera niya at yung ano po yung pinagagastusan, 'di ba, nung pera niya po mga tagapanood. Ngayon niya na lang po sinasabi yan dahil po meron silang conflict, meron silang away. At hindi ko po alam mga tagapanood kung totoo yung mga sinasabi na nabe-brainwash lang po ito si Carlos Yulo ng kanyang girlfriend ngayon. 'Di ba mga tagapanood? Kasi kung iisipin po natin, simula lang po nang pumasok si Chloe San Jose sa buhay ni Carlos Yulo, nag-iba na po yung pananaw niya patungkol sa kanyang pamilya. Ang layo po nung Carlos Yulo nung nagsisimula pa lamang sa gymnastic, mga tagapanood, na laging nasa likuran niya. Nasa likod niya yung kanyang mga magulang, lalo na po yung nanay niya. Inaalalayan po siya sa lahat ng bagay. Inaasikaso po siya. So ano pong nangyari ngayon mga tagapanood? Bakit parang nag-iba po bigla ang ihip ng hangin? Ba? Opo, paano po natin mapapaliwanag yan mga tagapanood? Huwag po nating sabihin na wala pong katotohanan na red flag itong si Chloe San Jose. 'Di ba? Ang tanong po diyan mga tagapanood, ano po ba ang ginawa rin ni Chloe San Jose para mapatunayan yung sarili niya na hindi nga po siya red flag pagdating kay Carlos Yulo? 'Di ba? Gumawa na po ba siya ng hakbang para ipag-ayos yung pamilya ni Carlos Yulo? 'Di ba? Ipakita po sa mga tao na wala po siyang ginagawang masama. O baka may mag-comment na naman diyan at sasabihin matindi ang paratang ko kay Chloe San Jose. Well, wala po akong paratang mga tagapanood. Yan lang po yung pinapakita niya at hindi ko po siya sinisiraan dito. Wala po akong intensyon na gano'n. Kumbaga nagbibigay lang ako ng opinyon, ng komento, base po sa kung anong pinapakita nila sa publiko. 'Di ba? Mga tagapanood, kung anong nilalabas ng mga balita. At wala po akong galit sa kanila mga tagapanood. Meron po akong panghihinayang lang dahil maganda po sana yung pamilya nila. Noong hindi pa nakakakuha ng gintong medalya si Carlos Yulo, napakaganda po lalo na nung nagsisimula pa lang siya, nung bata pa po siya. So sana balikan po ni Carlos Yulo yun at makita niya po kung ano talaga ang kahalagahan ng pamilya. Yan po yung lagi kong inuulit dito sa aking channel. So yun lang po mga tagapanood, no? Nagustuhan nyo po yung ating talakayan sa araw na to at kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video nating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Atin yung babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.